Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang simpleng pamilya na pumasok sa isang napakagarbong restaurant. Mga taong hinamak, minaliit at halos itaboy dahil lamang sa kanilang simpleng kasuotan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang matinding komosyon ang naging sanhi upang masira ang ilang mamahaling kagamitan sa loob ng establishmento. Sino nga ba ang pamilyang ito na mukhang gipit sa buhay ngunit may bitbit palang sikretong kayang magpabagsak sa buong restaurant sa isang kurap lang? Ang hindi alam ng lahat, ang mga taong tinawag nilang pulubi ay may napakalalim palang koneksyon sa mismong nagmamay-ari ng lugar na ito. May isang napalaking plot twist na hindi nyo maiisip na tsak na magpapakaba at magbibigay ng matinding aral sa bawat isa. Kaya naman huwag kayong aalis dahil sa bawat segundo ng kwentong ito ay may mga revelasyong mabubunyag. Kaya simulan na po natin. Tanghaling tapat noon at tirik na tirik ang araw sa gitna ng abalang lungsod. Sa kahabaan ng marangyang kalsada kung saan nakahanay ang mga mamahaling gusali, naglalakad ang isang pamilyang kapansin-pansin ang pagkakaiba sa mga taong madalas dumadaan doon. Sila ay si Mang Jun, ang haligi ng tahanan na may mga bakas ng hirap at edad sa kanyang mukha. Ang kanyang may bahay na si Aling Julia na nakasuot ng simpleng duster at kapas na tsinelas, at ang kanilang 7 taong gulang na apo na si Janjan. Si Janjan ay masayang naglalakad habang hawak ang isang lumang laruang gawa sa plastik. Galing sila sa isang malayong probinsya at bumiyahe ng ilang oras para sa isang napakahalagang lakad. Kaya naman bakas sa kanilang mga mukha ang pagod at gutom. Hulya, dahan-dahan lang sa paglalakad. Baka mapagod ng gusto si Janjan. Tingnan mo ang bata, pinagpapawisan na ng gusto. John, medyo kumakalam na nga rin ang sikmura ko. Kanina pa tayo madaling araw bumiyahe. Hindi pa tayo nakakapag-almusal ng maayos. Saan ba tayo pwedeng kumain dito? Parang puro naglalakihang gusali at mamahaling kainan ng narito lamang. Lolo, gutom na po ako. Gusto ko po ng mainit na sabaw at kanin. Pwede po ba tayong kumain doon sa malaking bahay na may magandang ilaw? Itinuro ng maliit na kamay ni Janjan ang isang sikat at napakagarbong kainan sa dulo ng kalsada, ang Le Grand Bistro. Ang restaurant na ito ay kilala bilang kainan ng mga milyonaryo, sikat na personalidad at mga matataas na opisyal. Ang labas nito ay gawa sa nagtataasang salamin. May mga gintong palamuti at bantay sarado ng mga gwardya na naka-uniforme ng maayos. Para sa isang ordinaryong tao, ang makita pa lang ang labas nito ay sapat na para kabahan. Ngunit dahil sa tindi ng gutom at kawalan ng alam sa kalakaran ng syudad, nagpatuloy ang pamilya sa paglapit doon. Sige apa, mukhang bukas naman ang lugar na yan. Doon na tayo pumasok para makapagpahinga ka na rin at makakain ng masarap. Huwag kayong mag-alala, may bitbit naman akong sapat na pera para sa pagkain natin ngayon. Habang papalapit sila sa pintuan ng restaurant, hindi nakaligtas ang kanilang anyo sa mga mata ng mga tao sa paligid. Ang mga customer na lumalabas at pumapasok ay nagbubulungan. Tinitingnan sila mula ulo hanggang paa na tila ba may dumi silang dala. Sa mismong tapat ng pinto, nakatayo ang isang matangkad at masungit na gwardya na nagngangalang Guard Roldan, kasama ang head waiter ng restaurant na si Darren. Si Darren ay kilala sa pagiging mapagmataas at mapangmata sa mga customer. Binibigyan niya ng VIP treatment ang mga mayayaman. Ngunit halos hindi niya tinitingnan ang mga ordinaryong mamamayan, lalo't gusot-gusot o madumi ang suot ng mga ito. Teka lang po. Kayo po ba'y may sadya rito? Bawal po ang basta-basta pumapasok dito. Kung magpapalimos lang o magbebenta ng kung ano-ano. Nakakaabala po kayo sa mga VIP customers namin. Nako, hindi po kami magpapalimos, boss. Kakain po kami ng pamilya ko. Gutom na kasi itong apo ko.
Galing pa po kami sa probinsya. May pambayad naman po kami. Kakain? Sigurado ba kayo? Baka hindi nyo alam kung anong klaseng lugar ito. Ito ang Le Grand Bistro. Ang isang platito ng appetizer dito. Baka sahod mo ng isang buwan. Manang, hindi ito karinderya o turo-turo saan to. Nakakaya naman sa mga banyaga at mayayamang kumakain sa loob kung papapasukin ko kayo na ganyan ang itsura ninyo. Amoy araw pa kayo. Ipagpaumanhin mo, irog na Ginoo. Pero ang alam ko, basta restaurant at bukas sa publiko, may karapatan kaming pumasok basta magbabayad kami. Hindi ba pwedeng patuloyin mo muna kami para makapili kami sa listahan ng pagkain ninyo? Listahan? Menyo ang tawag doon, tatay. At hindi nyo kakayanin ang presyo doon. Sige na, umalis na kayo. Bago ko patawagin ang management, huwag nyo nang subukan dungisan ang sahig ng restaurant na ito. Habang nagtatalo sila sa tapat ng pinto, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot na mamahaling alahas at kasuotan. Si Madel, ang asawa ng kasalukuyang branch manager ng restaurante. Si Madel ay kilala sa pagiging matapobre at walang awa sa mga mahihirap. Noong makita niya ang pamilya ni Mang Jun na nakatayo sa may pinto, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay sa galit. Darren? Roldan? Ano ba itong nakikita ko? Bakit hinahayaan ninyo mag-istambay ang mga dugyot na yan sa tapat ng restaurant ng asawa ko? Nawawala ng gana mga kliyente kung papasok. Paalisin nyo nga yan. Pasensya na po, Ma'am Madel. Pilit po kasi silang pumapasok kahit sinabihan na nating hindi sila bagay dito. Gusto raw po nilang kumain sa loob. Kakain? Ha? Baka naman magnanakaw ang mga yan at naghahanap lang ng tiyempo para makakulimbat ng mga mamahaling kagamitan sa loob. Tinan mo nga ang batang yan. May hawak pang maduming laruan. Umalis kayo rito bago ko kayo ipakulong sa pulis. Mama, sobra naman po yata kayo. Hindi po kami magnanakaw. Desenteng tao po kami at nais lang naming pakainin ng apo namin. Bakit niyo po kami nahamak ng ganito? Sa kabila ng pambabastos, nanatiling mahinahon si Mang Jun, ngunit ang puso niya ay labis nang nasasaktan para sa kanyang pamilya. Si Janjan naman ay nagsimula ng maiyak dahil sa takot sa boses ni Madel at Darren. Sa gitna ng tensyong ito, biglang hinila ni Darren si Mang Jun upang itulak pabalik sa labas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa biglaang pagtulak na ito, nawala ng balanse si Mang Jun at napasandal sa isang malaki at napakagandang glass display cabinet na nasa bukana ng restauranta. Isang cabinet na naglalaman ng mga antigong kristal at mamahaling alak na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Dahil doon, isang napakalakas na tunog ng nabasag na salamin at mga mamahaling bote ang umalingaw sa buong paligid. Ang malaking cabinet ay natumba at ang lahat ng naroon sa loob ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang kulay pulang mamahaling alak ay humalo sa mga piraso ng kristal na tila ba naging lawa ng dugo sa sementadong sahig ng restauranta. Natigilan ang lahat. Ang mga customer sa loob ay napatayo sa gulat at ang buong paligid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan bago pinalitan ng matinding hiyawan. John! Jessica! John! Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Lulu! Lulu ko! Natatakot po ako! Diyos ko! Ang antigong cabinet! Ang mga mamahaling wine! Mga walang hiya kayo! Sinira niyong pinaka-importanteng palamuti ng restaurant na ito! Sinadya niyo ito dahil hindi kayo pinapapasok! Sinasabi ko na nga ba? Mga salot kayo! Roldan, ilak mo ang pinto! Huwag mo nga hayaang makatakas sa mga yan. Pagbabayaran natin sila kahit magbenta pa sila ng bato. Ang simpleng paghahanap ng makakain ay nagbunga ng isang malaking trahedya para sa pamilya ni Mang Jun. Hinamak na sila. Binaliktad pa ang sitwasyon. At ngayon ay pinagbibintangan silang sumira ng mga gamit na sa tingin ng mga tao doon ay hinding-hindi nila kayang bayaran habang buhay.
Ngunit ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit kalmado pa rin ang mga mata ni Mang Jun sa kabila ng pinsalang ito? Ano ang sikretong nakatago sa likod ng pamilyang ito na magpapabago sa ihip ng hangin? Nababalot ng matinding tensyon ang buong bulwagan ng Legrand Bistro. Ang ingay ng mga nagbubulungang mayayaman at ang iyak ng batang si Janjan ay humalo sa tunog ng mga yabag ng paa. Agad na nilak ni Guard Roldan ang pinto upang masigurong hindi makakaalis ang pamilya ni Mang Jun. Si Dari naman ay abala sa pagkuha ng litrato sa mga nabasag na kristal at natapong alak. Habang si Madel ay nakapamewang na parang reyna na handang magparusa sa kanyang mga alipin. Darren, tawagin mo agad si Cedric. Sabihin mo sa asawa ko na pumunta rito sa Bukana ngayon din. May mga salot na sumira sa ari-arian natin. Kailangan nilang mabulok sa kulungan kung hindi nila ito mababayaran. Mama, pakiusap naman po. Huwag niyo naman po kaming ipahuli. Hindi po namin sinasadya yan. Kung hindi po kami tinulak ng waiter ninyo, hindi po matutumba ang cabinet na yan. Saksi po ang Diyos. Pumasok kami rito para lang kumain. Hep hep. Huwag mo akong isasali sa kasalanan ninyo, Manang. Sino bang mawawalan ng balanse kung hindi kayo lampa? At isa pa, kung hindi kayo mapilit na pumasok sa lugar na ito, hindi naman para talaga sa inyo ito. Hindi sana mangyayari ito. Ang lakas ng loob ninyong manisi. Kayo na nga itong nakapinsala, hindi ba? Sa gitna ng kaguluwang ito, bumakas ang pinto mula sa opisina ng management. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. May mamahaling relos sa kamay at may maayos na gupit. Siya si Cedric, ang branch manager ng restaurant at asawa ni Madel. Kilala si Cedric sa pagiging istrikto, ngunit mas lalo siyang nagiging agresibo kapag ang asawa niya ang nag-uutos sa kanya. Ano itong ingay na naririnig ko hanggang sa opisina ko? Madel, anong nangyari rito? Bakit nagkalat ang mga mamahaling wine natin sa sahig? Ano itong basag na salamin? Oh, Cedric, mabuti at dumating ka. Tingnan mo ang ginawa ng mga dugyot na yan. Pilit silang pumapasok dito para magpalimos o magnakaw. At nung inaharang sila ni Darren at Guard Roldan, nagwala sila. Sinadya nilang itumbang ang antique cabinet natin. Alam mo na mga milyon-milyon ang halaga ng koleksyon na yan. Ano? Totoo ba ito? Mga lapastangan. Alam niyo ba kung magkano ang halaga ng mga wine na sinira ninyo? Ang isang bote ng alak na nabasag dyan ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Kahit ibenta niyo pa ang mga lamang loob ninyo, hindi niyo mababayaran ang pinsalang ginawa niyo sa restaurant ko. Ginoong manager, igagalang ko po ang posisyon mo kung matututo kang makinig sa katotohanan. Hindi kami nagwala. Ang waiter mo ang nanulak sa akin, kaya ako napasandal sa cabinet na yan. At pangalawa, hindi po namin gustong sirain ng kahit na ano rito. Gutom lang ang pamilya ko. Walang kwentang paliwanag mo, matanda. Sa batas, kung sino ang nakasira, siyang magbabayad. Darin, magkano ang kabuang tinatayang halaga ng pinsala sa cabinet at sa mga alak? Sir Cedric, ayon sa inventaryo natin, ang cabinet ay nagkakahalaga ng 500,000 piso dahil antigo ito. Ang mga alak naman na nakadisplay doon ay maaabot ng kabuang 3,000,000 piso. Sa madaling salita, 3,250,000 piso po ang kabuang pinsala, sir. Oh, narinig nyo? 3,500,000 piso. May ganyang kalaking pera ba kayo? Baka nga kahit bariyay wala kayo. Ngayon, paano nyo yan mababayaran? Diyos ko po, saan po kami kukuha ng ganyang kalaking pera? John, ano nang gagawin natin? Baka ipakulong talaga nila tayo. Ang apo natin, natatakot na. Sa puntong ito, ang mga customers sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay naaawa sa pamilya, ngunit ang karamihan ay sumasang-ayon kina Cedric dahil sa laki ng halaga ng pinsala. Para sa kanila, ang isang pamilyang mukhang galing sa hirap ay walang karapatang gumawa ng ingay sa ganoong karangyang lugar. Ngunit sa kabila ng takot ng kanyang asawa at ang iyak ng kanyang apo,
Nanatiling kalmado si Mang Jun. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, unti-unting sumilay ang isang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. 3.25 milyong piso. Isang napakalaking halaga para sa mga basag na salamin at maasim na likido. Pero sige, kung yan ang halaga ng pinsala, handa ko yang bayaran ngayon din. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Mang Jun. Si Cedric at Madel ay nagkatinginan bago sabay na humagalpak ng tawa. Ang mga waiter at si Girl Roldan ay napailing na lamang sa pag-aakalang nabaliw na ang matanda dahil sa matinding takot at pressure. Babayaran mo ngayon din. Matanda, mukha ka namang matalino pero bakit tila nawawala ka sa sarili mo? Saan mo kukuhanin ng pera? Sa mga basurang kinakalakal mo? O baka naman may nakatago kang ginto sa kapas mong tsinelas? Huwag mo nga kaming patawanin, tatay. Huwag mo kaming daanin sa yabang dahil hindi uobra sa amin ang ganyang drama. Pulis ang haharapin ninyo. Inabot ni Mang Jun ang kanyang bulsa at naglabas ng isang lumang pitaka na gawa sa tela. Mula rito, naglabas siya ng isang kulay itim na card, isang Centurion Black Card na ibinibigay lamang sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang mga bilyonaryong walang limitasyon, ang yaman. Iswipe mo ito, manager. Tingnan natin kung kukulangin ang laman niyan para sa 3 milyon mo. Nang makita ni Cedric ang itim na card, biglang naputol ang kanyang tawa. Bilang isang manager ng sikat na restaurant, alam niya kung ano ang card na iyon. Iyon ang card na hindi basta-basta nakukuha ng kahit sinong mayaman. Ito ay para lamang sa mga bilyonaryo na inimbitahan mismo ng bangko. Nanginginig ang kamay ni Cedric habang tinititigan ang card. Sa ibaba nito, nakasulat ang pangalan ng may-ari, John Alejandro Santos. Santos? John Alejandro Santos? Imposible. Hindi ito maaari. Bulong sa sarili ni Cedric. Oh Cedric, bakit natulala ka dyan? Siguradong peking card lang yan. Isang laruan na pinulot kung saan. Huwag kang magpaloko sa matandang yan. Ngunit hindi alam ni Madela. Ang apelyidong Santos ay ang mismong apelyido ng lihim at pinakamataas na nagmamay-ari ng buong korporasyon ng Le Grand Bistro. Ang tunay na may-ari ng buong chain ng restaurant na may daan-daang branch sa buong bansa ay walang iba kundi ang pamilya Santos. At ang lalaking nakatayo sa harap nila na suot ng kupas na pantalon at tsinelas ay ang mismong patriarch o ang pinuno ng pamilya Santos. Ang may-ari ng lahat ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga negosyo. Bakit ka natigilan, manager? Hindi ba't gusto mong bayaran ko ang pinsala? Sige na, kunin mo ang card ko. Ngunit tandaan mo ito, sa oras na pumasok ang transaksyong ito, hindi lang ang pinsala ang mababayaran dahil sisiguraduhin kong sa araw na ito, mawawalan ka ng trabaho, ng lisensya at ng karangalan. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa restauranta. Si Cedric ay nagsimula ng pagpawisan ng malalamig. Habang si Madel ay naguguluhan pa rin kung bakit biglang natakot ang kanyang matapang na asawa. Ano ang susunod na mangyayari kapag nalaman ng lahat ang totoong pagkatao ng simpleng pamilyang ito? At paano magbabago ang kapalaran ni Darren at Madel kapag nalaman nilang ang tinawag nilang pulubi ay ang mismong nagpapasahod sa kanila? Ang kapaligiran sa loob ng Le Grand Bistro ay tila binalot ng yelo. Ang maitim at kumikinang na Centurion Black Card na hawak ni Mang Jun ay tila isang mainit na mamahaling hiyas na nakapatong sa mesa. Si Cedric na kanina lang ay sumisigaw at nagmamalaki ay unti-unting nakaramdam ng pangatog sa kanyang mga tuhod. Bilang isang manager na dumaan sa matinding pagsasanay sa korporasyon, alam niya ang ibig sabihin ng card na iyon. Ang Black Card ay hindi ibinibigay sa mga ordinaryong milyonaryo lamang. Ito ay eksklusibo para sa mga bilyonaryo, sa mga taong may kakayahang bumili ng isang buong bapor o eroplano sa isang kaskas lang. At ang pangalang nakaukit doon, John Alejandro Santos, ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan.
Cedric, ano ba? Bakit para ka nakakita ng multo riyan? Kunin mo ang card na yan at tawagin mo ng mga pulis. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa palabas na matandang dugyot na ito. Peking card lang yan. Siguradong gawa lang yan sa plastik na pininturahan ng itim parang magmukhang mamahalin. Tama po si Mama Del, Sir Cedric. Imposible namang ang isang bilyonaryo ay maglalakad ng nakatsinelas na kopas at ang kasamay nakadaster lang. Tingnan nyo nga pong itsura nila. Ang may probinsya at pawisan. Baka po sindikato mga yan na nagnanakaw ng pagkakakilanlan ng ibang tao. Guard Roldan, hawakan mo ng maayos sa mga yan. Dahil baka biglang tumakbo ang mga yan. Manahimik kayo! Lahat kayo! Magsitahimik! Galit na sabi ni Cedric. Nabigla sila Madel at Darren sa biglang pagsinghal ni Cedric. Hindi nila maintindihan kung bakit ang dating matapang na manager ay biglang nagbago ang timpla ng muka. Ang muka ni Cedric ay nawalan ng kulay at ang kanyang noo ay pinagpapawisan na ng malalaki kahit na napakalamig ng aircon sa loob ng restaurant. Madel, Darren, hindi nyo alam ang sinasabi ninyo. Ang card na ito, hindi to basta-basta nagagawa o napepeke. May special na microchip ito at kakaibang bigat. At ang pangalan sa card na ito. John, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo inilabas ang bagay na yan? Di ba't pinag-usapan natin na ayaw nating gumawa ng ingay ngayon? Pumarito tayo para sa isang tahimik na pagbisita. Ulya, alam kong ayaw nating magyabang. Ngunit kung ang katahimikan natin ang magiging dahilan para tapakan ang dangal ng pamilya natin at saktan ng apo natin, hindi ako papayag. Sobra ng pambabastos nila. Kailangan nilang malaman kung sino ang kanilang kinakalaban. Lolo, aalis na po ba tayo? Ayaw ko na po dito. Masasama po ang mga tao rito. Tila gusto po nila tayong saktan. Huwag kang matakot dyan. Walang makakasakit sa rito. Ang lugar na ito, ang magagandang ilaw na ito na nagustuhan mo, sa lalong madaling panahon ay maiintindihan mo kung bakit ligtas ka rito. Habang nag-uusap ang pamilya, dali-daling kinuha ni Cedric ang kanyang personal na telepono mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng regional director ng korporasyon ng Le Grand Bistro. Kailangan niya makasiguro kung ang matandang ito nga ang iniisip niya, nasa malaking panganib ang kanyang karera at ang kanyang buong buhay. Isang ring, dalawang ring, at sa wakas ay sumagot ang nasa kabilang linya, si Mr. Arnel, ang regional director. Hello Sir Arnel. Magandang araw po. Pasensya na po sa istorbo. May emergency lang po rito sa main branch. Hello, Cedric. Anong emergency na yan at parang inahabol ka ng kabayo sa kaba? May problema ba sa mga VIP customers natin ngayon? Sir Arnel, may isang matandang lalaki po rito na pumasok sa restaurant. Nakatsinelas lang po at napakasimple ng suot. Kasama ang asawa at apo. Nagkaroon po ng insidente. Nabasag po ang antique wine cabinet dahil sa gulo. Pero sir, nung hininga namin ng pambayad, naglabas po siya ng Centurion Black Card. At ang pangalan po na nakasulat, John Alejandro Santos. Sir, totoo po ba ang iniisip ko? May connection ba siya sa pamilya Santos na may-ari ng korporasyon natin? Sa kabilang linya, biglang natahimik si Mr. Arnel. Ang tunog ng mga papel na binubuklat ay biglang huminto. Pagkalipas ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, narinig ni Cedric ang malakas na pagbuntong hininga at ang boses ni Mr. Arnel na puno ng matinding takot at paggalang. Cedric, sira ulo ka ba? Anong ginawa mo sa matandang yan? Sinabi mo bang John Alejandro Santos ang pangalan? Opo sir, iyon po ang nakasulat sa card. Bakit po sir? Sino po ba talaga siya? Kamag-anak po ba siya ng may-ari ng kumpanya? Kamag-anak? Cedric, makinig kang mabuti sa akin kung gusto mo pang makitang bukas. Si Sir John Alejandro Santos ay hindi lang basta kamag-anak ng may-ari. Siya ang pundasyon ng buong Santos Group of Companies. Siya ang ama ng ating kasalukuyang CEO
na si Sir Arthur Santos. Siya ang totoong nagmamayari ng lupang kinatitirikan ng restaurant na pinamamahalaan mo. At siya ang nagtatag ng buong negosyong ito bago niya ipinamahala sa kanyang anak. Nagretiro lang siya sa probinsya para sa simpleng buhay. Ano ang ginawa niyo sa kanya? Diyos ko, anong nagawa namin? Sir, inarang po siya ni Darren at ng asawa kong si Madel. Pinagbintangan po silang mga pulubi at magnanakaw. At ngayon po, pinipilit silang pagbayarin sa nabasag na kabinet. Mga sira, mga walang otak. Winasak niyo ang sarili ninyong buhay. Papunta na ako riyan ngayon din. Siguraduhin mong hindi aalis si Sir John riyan. At kung may mangyari sa kanyang masama, ako mismo ang magpapakulong sa inyong lahat. Dahil doon ay naputol na ang linya ng telepono. Dahan-dahang ibinaba ni Cedric ang kanyang telepono. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa na ng pawis. Lumingon siya kay Madel at Darren na kasalukuyan pa ring pinapagalitan at kinukutya ang pamilya ni Mang Jun nang hindi niya namamalayan. Hoy matanda, huwag mo kaming daaning sa mga peking card mo. Cedric, ano ba? Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod? Tawagin mo ng mga security at ilabas sa mga posas. Pagbayarin ng mga ampas lupang yan. Tama si Ma'am Madel. Hindi kayo bagay dito. Alis! Ngunit bago pa makapagsalita si Cedric para pigilan ang kanyang asawa at ang waiter, isang malaking itim na mamahaling van ang biglang huminto sa tapat ng restaurant. Bumukas ang pinto nito at mabilis na bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana na may kasamang 4 na bodyguard. Ang CEO ng kumpanya, si Sir Arthur Santos. Ngunit may isang malaking twist na hindi alam ni Cedric at ng lahat ng naroon sa loob ng restaurant. Bakit nga ba biglang dumating ang CEO? At ano ang totoong dahilan kung bakit nagpasya si Mang Jun na bumisita sa branch na ito kasama ang kanyang apo na si Janjan? May isang lihim na kasunduan na nakatakdang mabunyaga. Ang pagpasok ng matangkad at kagalang-galang na lalaki ay nagdulot ng malaking bulong-bulungan sa loob ng restaurant. Ang lahat ng mga customer, lalo na ang mga mayayamang negosyante ay agad na nakakilala sa kanya. Siya si Arthur Santos, ang CEO ng Santos Group of Companies at isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kasunod niya ang nanginginig na si Mr. Arnel, ang regional director na halos hindi na makahinga sa sobrang takot. Oh, Sir Arthur, napakagandang sorpresa po. Hindi po namin inaasahan na bibisita kayo ngayon sa branch na ito. Sakto po ang dating ninyo dahil may hinaharap po kami malaking problema ngayon. May mga ampas lupa at mapagsamantalang tao po na sumira ng mamahaling wine cabinet natin. Opo, Sir Arthur. Ako po ang head waiter dito. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko na protektahan ang imahe ng kumpanya ninyo. Ang pamilyang yan po, pinilit pumasok kahit mga dugyot. At nung pinipigilan ko'y nagwala po sila. Naglabas pa po ng peking card ng matandang yan para takasan ng milyong-milyong pinsala. Tumingin si Sir Arthur kay Madel at Darren. Ngunit walang kahit anong emosyon na makikita sa kanyang muka. Isang blankong titig na nagdulot ng biglaang kaba sa dalawa. Dahan-dahang inalis ni Sir Arthur ang kanyang tingin sa kanila at ibinaling ito sa pamilyang nakatayo sa tabi ng mga basag na kristal. Ang kanyang mga mata ay lumambot at sa harap ng lahat ng mga nakangangang customer, si Sir Arthur Santos ay mabilis na naglakad papalapit kay Mang Jun. Papa, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung nahuli ako ng dating. Nasaktan po ba kayo? May sugat po ba kayo o si Mama? Parang binagsakan ng langit at lupa ang buong bulwagan ng Ligrand Bistro. Ang salitang Papa na lumabas sa bibig ng isang sikat na CEO ay tila isang malakas na bomba na nagpatigil sa ikot ng mundo ni na Madel, Darren at Cedric. Napanganga si Madel, habang si Darren naman ay unti-unting napaatras hanggang sa mapasandal sa padera. Si Cedric naman ay tuluyan ng nanghina at napaluhod sa sahig habang nakatitig sa kanyang mga palad. Ayos lang ako, Arthur. May kaunting gasgas lang sa siko dahil sa pagkakatulak ng iyong head waiter. Ang asawa ko at ang iyong anak na si Janjan ay ligtas naman. Bagamat labis silang natakot sa mga sigaw at pagbanta ng mga tao rito. Janjan,
Anak, pasensya na kung natakot ka. Narito na si Papa. Walang magiging masamang mangyayari sa inyo rito. Papa, sabi po ng babae at lalaking yan, mga magnanakaw daw po kami ni Lolo at Lola. Ayaw po nila kaming pakainin kahit gutom na po ako. Sinira po nilang laruan ko nung tinulak nila si Lolo. Dito na lumabas ang natatagong twist ng kwento. Si Janjan ay hindi lang basta apo sa tuhod o ampon. Siya ang kaisa-isang anak ni Arthur na kasalukuyang tagapagmana ng buong kumpanya. Ang totoo niyan, matagal nang nagretiro si Mang Jun at Aling Hulya sa isang simpleng probinsya dahil ayaw nila sa magulong buhay sa syudad. Pinalaki nila si Janjan ng napakasimple upang matutunan ng bata ang kahalagahan ng pagpapakumbaba bago nito hawakan ng bilyonaryong kumpanya sa inaharap. Ang pagbisita nila sa Le Grand Bistro ay isang sorpresang plano para makipagkita kay Sir Arthur pagkatapos ng 3 taon. Ngunit hindi nila akalain na ang sarili nilang ari-arian ang magiging saksi sa tindi ng diskriminasyon ng kanilang mga empleyado. Cedric, Madela, Darren, alam niyo ba kung sinong hinarang, hinalay ang dangal, at tinawag ninyo mga dugyot at magnanakaw? Ang lalaking yan, ang lalaking nakasuot ng tsinelas na binaliwala ninyo, ay ang mismong nagtatag ng kumpanyang kinakainan ninyo ngayon. Siya si Don Jun Alejandro Santos. Siyang nagbigay sa inyo ng trabaho, ng sweldo, at ng karangyaan na ipinagmamalaki nyo ngayon. Diyos ko, patawad po. Patawad po, Doña Julia. Don Jun, hindi ko po sinasadya. Akala ko po yung mga ordinaryong tao lang kayo na nanggugulo. Pakiusa po, huwag niyo po kaming ipakulong. Ang masakit sa ginawa mo, Iha, ay ang salitang ordinaryong tao. Ibig bang sabihin, kung ordinaryong tao lang talaga kami na nagugutom at may pambayad naman, may karapatan na kayong tapakan ng dangal namin? Ganyan ba ang turo sa inyo ng kumpanyang ito? Ang igalang lang ang may ginto sa katawan at tadyakan ng mga mukhang gipit sa buhay. Sir, Don Jun, patawarin niyo po ako. Nagtatrabaho lang po ako. Sumunod-sunod lang po ako sa utos. Pakiusa po, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. May pamilya po akong binubuhay. Sumusunod sa utos. Ang utos ba ng kumpanya ay manulak ng matanda at manghamak ng bata? Ang itim na card na ipinakita ko sa inyo kanina ay hindi ko inilabas para magyabang. Inilabas ko yan para patunayan na ang taong hinahamak ninyo ay may kakayahang bilhin ang buong pagkatao ninyo sa isang korap lang. Ngunit mas pinili ninyong maging bulag dahil sa inyong kayabangan. Sir Arthur, pakiusa po. Ako ang manager dito. Handa ko pong tanggapin ang kahit anong parusa. Huwag lang po maapektuhan ng pamilya ko. Ang asawa ko lang po ang nagdala ng gulo rito. Cedric, Bilang manager, tungkulin mong protektahan ang lahat ng customer, mayaman man o mahirap. Ngunit hinayaan mo ang asawa mo na mag-ari-arian dito sa loob ng restaurant ko. Hinayaan mong saktan ng headwaiter mo, ang sarili kong ama, at ang anak ko. Mr. Arnel. Apa Sir Arthur, ano po ang utos ninyo? Ihanda mo ang lahat ng legal na dokumento ngayon din. Sa araw na ito, tinatanggal ko sa posisyon si Cedric bilang branch manager. At siguraduhin mong blacklist siya sa lahat ng korporasyon sa buong bansa. Si Darren, tanggalin sa trabaho ng walang kahit anong separation pay dahil sa physical assault sa aking ama. At ang babaeng ito, ihabla nyo ng kasong grave slander at child abuse dahil sa paninigaw at pananakot sa aking anak. Ang mga hatol na binitawan ni Sir Arthur ay tila mga kulog na gumuho sa pangarap ng 3 mapangapi. Ang karangyaan, posisyon at kayabangan na hawak nila kanina ay naglaho na parang bula dahil sa kanilang maling pag-uugali. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. May huling desisyon si Mang Jun na magbibigay ng mas matinding aral sa lahat. At isang sorpresa ang naghihintay para sa buong restaurant na magpapakita kung ano ang totoong kahulugan ng yaman. Ano nga ba ang huling aksyon ni Don Jun Santos sa kanila?
Humagulgol sa iyak si Madel habang pilit na hinahawakan ng mga bodyguard ni Sir Arthur upang ilayo sa pamilya Santos. Si Darren naman ay tulala. Nakatitig sa sahig habang iniisip ang madilim na kinabukasan na naghihintay sa kanya dahil sa kanyang tanggal sa trabaho na walang makukuhang kahit piso sa separation pay. Si Cedric ay nanatiling nakaluhod. Lugmok at bagsak ang balikat dahil sa pagkawala ng kanyang karera na ilang taon niyang pinaghirapan. Ang buong Legrand Bistro ay naging saksi sa mabilis sa pagbagsak ng mga taong nagmalaki gamit ang kapangyarihang hindi naman talaga sa kanila. Papa, Mama, iatid ko na po kayo sa VIP lunch sa itaas. Doon po kayo kumain ng personal kong maihanda ang pinakamasasarap na putahe para sa inyo at kay Janjan. Hindi na po kayo dapat manatili rito sa gitna ng basag na salamin. Sandali lang, Arthur. Bago tayo umakyat, may huli muna akong gustong ayusin dito sa ibaba. Mr. Arnel, pumarito ka. Ano po yun, Don John? Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ang sabi ng dating manager kanina, ang halaga ng pinsala sa cabinet at sa mga alak na natapon ay nagkakahalaga ng 3.25 milyong piso, tama ba? Opo, Don John. Ayon po sa inventaryo, yun po ang halaga. Ngunit huwag nyo na pong isipin yan. Ari-arian nyo naman po ang buong lugar na ito. Hindi. Sabi ko kanina, kung sino ang nakasira ay siyang magbabayad. At dahil ako ang napasandal doon, ibabawas mo ang 3.25 milyong piso na yan mula sa aking personal na account gamit ang black card na ito. Nagtaka ang lahat ng mga customer na nakikinig. Bakit pababayaran ng mismong may-ari ang sarili niyang kagamitan? Ngunit bago pa sila makapagsalita, nagpatuloy si Mang John sa kanyang utos na nagpabigla sa buong bulwagan. Ngunit ang perang yan na ibabayad ko ay hindi mapupunta sa kumpanya. Mr. Arnel, i-audit mo ang lahat ng staff dito sa branch na ito. Mula sa mga janitor, tagahugas ng pinggan, mga kusinero, hanggang sa mga gwardya sa labas. Maliban kina Cedric at Darren, ang 3.25 milyong piso na yan ay paghahati-hatian ng lahat ng mababang empleyado rito bilang bonus sa araw na ito. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga kusinero at janitor na nakasilip mula sa kusina. Ang ilan sa kanila ay napaluwa sa tuwa. Ang bonus na ibinigay ni Don Jun ay katumbas na ng halos ilang buwan o taon ng kanilang sweldo. Ang mga simpleng manggagawa na madalas ay hindi napapansin sa marangyang restaurant ay biglang nakatanggap ng napakalaking biyaya. Ibinigay ko ang perang yan sa inyo dahil alam kong kayo ang totoong nagtatrabaho ng tapat para mapanatiling malinis at maayos ang lugar na ito. Huwag niyong tularan ang inyong naging manager. Tandaan ninyo, ang tunay na ganda ng isang restaurant ay wala sa ginto nitong pader o sa mamahaling alak, kundi sa puso ng mga taong naglilingkod sa loob nito. At ikaw, humarang ka man sa amin kanina dahil sa ginawa mo lang ang tungkulin mo. Nakita ko nag-alangan ka noong utusan kang saktan kami. Mabuti kang tao, gwardya. Gamitin mong matatanggap mong bonus para sa pamilya mo. Singit naman ni Aling Hulya. Maraming salamat po, Don Jun. Donya Hulya, hindi ko po kalilimutan ang kabutihan ninyo habang buhay. Papa, sino nga palang ipapalit natin sa posisyon ni Cedric? Hindi pwedeng walang mamamahala sa branch na ito ngayon. Lumingon si Mang Jun sa paligid. Isang batang babae ang nakita niya na nakasuot ng simpleng uniforme ng waitress, na kanina patahimik na nagwawalis ng mga basag na salamin upang hindi makasugat sa iba. Ikaw, Iha, ano ang pangalan mo? Ako po ba, sir? Ako po si Sarah. Assistant waiter lang po ako rito. Sarah, kanina, habang ang lahat ay abala sa pagtatalo at pagyayabang ng kanilang kayamanan, ikaw lang ang nakita ko may malasakit na linisin ng sahig para walang masugatan, lalo na ang aking apo. Nakita ko rin sa mga mata mo ang awa noong kami tinataboy. Arthur, simula sa araw na ito,
Si Sarah na ang bagong branch manager ng lugar na ito. Gabayan niyo siya sa pagsasanay. Diyos ko, maraming salamat po, Don Jun. Isang napakalaking biyaya po nito para sa akin at sa may sakit kong ina. Pangako po, pamamahalaan ko po itong restaurantang may pantay na pagtingin sa lahat, mayaman man o mahirap. Palakpakan ang buong restaurant. Ang mga customer na kanina ay nagbubulungan ay napatayo at nagpalakpakan dahil sa napakagandang hustisya at aral ng kanilang nasaksiyan. Ang kayabangan ni Cedric, Madel at Darren ay napalitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal na ipinakita ng pamilya Santos. Sige na po, Papa, Mama. Umakyat na tayo sa itaas para makakain na si Janjan. Gutom na ang ating maliit na tagapagmana. Opo, gusto ko po ng mainit na sabaw at gusto ko po kasabay natin si Lolo at Lola kumain. Sige, Apa. Kakain tayo ng sabay-sabay. At tandaan mo, ang araw na ito, Janjan, ang totoong yaman ng tao ay hindi nasusukat sa mamahaling kasuotan o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay nasa busilak na puso na marunong rumespeto sa kahit na sinong tao, kilala mo man o hindi, mayaman man o mahirap pa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang gulong ng buhay ay mabilis umiikot. Ang nasa itaas ngayon ay pwedeng bumagsak bukas kung hindi matututong magpakumbaba. Kaya naman, sa aking mga mahal na tagapakinig sa Tamoxki TV, sana ay kapulutan nyo ito ng napakagandang aral. Lagi nating tandaan na ang pagrespeto sa kapwa ay libre lang. At ang pagpapakumbaba ay susi sa mas malaking blessings mula sa may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.